Good evening po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Good evening, good evening, good evening, good evening. Mapapansin niyo po dyan mga kababayan, yung nasa taas po, yung pag-abuso at paglabag sa batas sa pagsuko kay Duterte sa ICC. So, ang nagsalita po dyan si retired sa Supreme Court Justice Adolfo Azcona. Legal ang arrest warrant laban kay Duterte, pero may pang-aabuso sa paraan ng kanyang pagsuko sa ICC. Ayoko nang magbigay ng opinion dyan. So, ang gagawin natin, makikinig na lang tayo para iwas bashers tayo. Pero okay lang kahit may mag-bash. Masaya tayo dyan sa mga bashers dahil sila ang kung sa luto, kung sa mga lutuin, sila yung mga pampalasa at pampasarap, di ba? Ika nga, hindi sisiga ang isang bumbilya kung lahat positive. Kailangan din may negative. Kaya shoutout po sa ating mga bashers po dyan at sa lahat ng mga dati na nag-follow po sa akin tapos nag-unfollow. Shoutout po sa inyo. Ito po, para po sa inyo ito. Yan. Yun. Okay. So, pakinggan na natin para mas maganda. Kasi pangit din yung nagbibigay tayo ng opinion tapos pinagsasabihan tayo ng mga bashers natin. Oh, Charms TV, fake news ka na naman. Fake news ka na naman, oh. Sige. O, yan. Ito, tingnan natin, Samantala, isang retiradong mahistrado ng Korte Suprema ang kumbinsidong may nalabag na batas ng isuko ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Nilinaw ni retired Supreme Court Justice Adolfo Azcona na legal naman ang arrest warrant pero nagkaroon niya ng pag-abuso sa paraan ng pagsuko sa dating Pangulo. Alamin po natin ang buong detalye sa report ni Mean Corvera live mula sa Senado. Mean. Inako ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang responsibilidad sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnayan ng kinakaharap na kasong crime against humanity. Pero sa paulit-ulit na pagdinig hanggang sa mga oras na ito, bigo ang mga senador na mapiga ang mga government officials kung sino ba talaga ang nag-utos para madala ang Pangulo sa dahig matapos siyang maaresto. In fact, Mr. Senator, naniniwala si Supreme Court retired Justice Adolfo Azcona Jr. na nagkaroon ng paglabag sa batas nang isurrender ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Azcona na legal ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo pero malinaw na may nangyaring pag-abuso sa paraan ng pagsuko sa kanya hindi lang sa parte ng Philippine National Police kundi sa ICC. Sa ilalim anya ng Rome Statute, obligado ang bansa na isuko ang isang taong naharap sa kaso gaya ni Duterte kung mayroong sinusunod na tratado. Pero dahil kumalas na ang Pilipinas, hindi na obligadong sumunod. In fact, Mr. Senator, the procedure in the ICC calls for bringing the person to a Philippine court first before surrendering the person to the ICC. So if you do not follow that, it can be argued that there is what they call abuse of process. And an abuse of process can be raised in the ICC itself. Gayunman, may residual power pa rin ang Pilipinas na isuko ang isang tao kung may ginagawa ng investigasyon ng ICC 2 taon bago ang pag-withdraw sa tratado. Pero kung susundin ang batas ng Pilipinas, dapat bago isuko ang dating Pangulo sa ICC, dapat iniharap muna siya sa lokal na korte. Yan ay para sumailalim sa validation ng korte kung tama ba ang taong inaaresto at para mabasahan siya ng sakdal. Sa palagay ko po ay it's either we have the Rome Statute or not.
if we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Pursuant means in accordance with. And so if there is no treaty, in my view, we cannot make consequences. What possible violations are there to local law and our Constitution? the possible violation, Madam Chair, consists in the surrender without passing through the court, what we call extrajudicial rendition. That issue will have to be resolved by the Supreme Court, whether or not an extrajudicial rendition is valid in the Philippines in view of our Constitution. If they observe due process. Nagkasagutan naman sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagdinig. Nanindigan kasi si Remulla na sinunod ng gobyerno ang due process dahil 7 taon na raw iniimbestigahan ng ICC ang kasong crime against humanity laban sa dating Pangulo. Katunayan, nagbigay ang ICC ng notice sa mga ahensya ng gobyerno. Yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to, nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Pero tanong ni De La Rosa, saan nakuha ng kalihim ang impormasyon? Saan kayo nagkakuha ng information na yan? Na yung mga ang binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nakakuha ng informasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. I'm asking about yung sinabi mo kanina. Natural po yan, nakalakaran, kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. Inilatag din ng senador sa pagdinig ang 2 dissenting opinion mula sa pre-trial chamber ng ICC na nagsabi na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil ang pag-request ng permission mula sa ICC prosecution ay ginawang 2 taon matapos ang withdrawal natin sa Rome Statute. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. Kaya nga 2 dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner na mga banyaga na yan? Sila na nga nagsabi, it was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. Nang tanongin ni Senador Amy Marcos, sino ba talaga ang nag-utos na isakay agad sa eroplano at dalhin sa dahig ang dating Pangulo, pag-amin ni Remulla. Sila ang nagdesisyon na isurrender ito para sa ikabubuti ng bansa. Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Yung sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law. So bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May yun po yung sinasabi. surrender. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Mistulang sinisisi pa ni Remulla ang dating Pangulo sa pagsasabing kung hindi kumalasa ang Pilipinas sa Rome Statute, hihintay nila ang kautusan ng local court batay sa proseso ng extradition. Mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko.
Ali, sa paulit-ulit na pagtatanong kung sino ang dapat managot, hindi yan masagot ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, sabi ng DOJ, kailangan munang i-interpret ito ng Korte Suprema, lalo't may nakapending na mga petisyon sa kataas-taasang hukuman. Kanina, Ali, ay pinatawa ng contempt ng Senado itong si transnational crime, Marcos Lacanilao, matapos siyang hindi makontento yung mga senador sa sagot nitong opisyal. Sa pagdinig kanina ay nagmosyon si Senador Ronald Bato de la Rosa para maipakontempt si Lacanilao dahil tinukoy ni Senator Amy Marcos yung naging sagot ni Lacanilao dun sa hindi niya daw alam yung petsa, yung oras at bakit nadala at naisakay sa eroplano itong si dating Pangulong Duterte, samantalang siya yung nag-facilitate at nag-coordinate dito sa mga otoridad mula dun sa warrant of arrest o sa pag-i-issue ng warrant of arrest hanggang dun sa may paliparan. Unang tinukoy nga ni Marcos yung naging sagot nila Lacanilao na I do not know, na napikon si De La Rosa dahil halata naman daw na nagsisinungaling itong mga opisyal pero itinatago yung impormasyon sa publiko. Sa ngayon, Ali, nagpapatuloy pa rin itong pagdinig ng Senado. Balik sa inyo. Doon sa naganap ba na hearing, meron bang nag-invoke ng executive privilege? Yung sinasabi na hindi, yung pribilehyo na hindi nila sasagutin ang katanungan dahil ito ay saklaw na ng kanilang executive privilege. May mga tanong na maaari nilang tanggihang sagutin. Was executive privilege invoked at all? Kanina, Ali, tinanong si PNP CIDG Chief Nicolas Torre nitong si Senator Bato de la Rosa at ni Senator Amy Marcos kung sino ba yung direktang nag-utos at nung matanggap nila yung warrant of arrest, direktang nag-utos na isakay sa eroplano at dalhin sa dahig ang dating Pangulo. Sabi ni Torre, si PNP Chief Marbil. Pero nung pasagutin si Marbil ay in-invoke niya yung kanyang executive privilege and ay part na ng communication sa Malacanang bago pa man yung nangyaring pagpapadala sa dahig sa dating Pangulo. Oo, doon sa sinabi na may violations, no? At merong consequences para sa paglabag nito, sabi nga ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Sa sinasabi mo na hindi naman matukoy kung sino ang desisyon, nagdesisyon dito sa pagsuko sa kanya sa ICC. So, paano malalaman kung sino ang papatawan ng consequences, yung tinawag niya na consequences para sa paglabag, para sa kanya ay paglabag na sinuko sa ICC ang dating Pangulo? Sabi kanina ni Torre, Ali, kung meron daw nakitang paglabag at napatunayan na siya yung gumawa nung posibleng paglabag, maaari naman daw siyang ireklamo at kasuhan sa anumang korte. Pero sabi ng DOJ ay hihintayin pa rin nila yung magiging desisyon ng Korte Suprema dito sa issue kung may nalabag nga ba, yung nasunod nga ba yung due process at nalabag yung mga karapatan ng dating Pangulo. Pero sabi ni Senator Amy Marcos na chairman ng komite, alamin pa nila yan sa mga susunod na investigasyon at sa committee report ay posibleng irekomenda yung violation laban dito sa mga opisyal. Oo, bilang panghuli, binanggit din ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna yun sa ICC, na meron silang tinatawag na male captus bene detentus. Ibig sabihin, kahit na illegal yung pag-aresto, maari pa rin maging legal yung pagkakakulong ng dating Pangulo doon. Na hindi otomatikong nangangahulugan na kung illegal yung pag-aresto, kailangang palayain ang naaresto. Nangangahulugan ba na ito ay moot na o wala ng saysay?
Sabi niya, Ali, kahit legal yung pag-aresto sa isang akusado, hindi daw ito nangangahulugan na pakakawalan na yung isang inaakusahan. Babalansihin pa rin daw yan ng ICC at kasama yan sa isyong yan sa didinggin ng ICC sa September. At sa pinal, hindi ba ang paulit-ulit na sinasabi ng mga resource persons at ay talagang nasa pagdedesisyon pa rin ng Korte Suprema ngayong nahaharap na yung mga petition sa kanila at madidesisyonan yung itong pinagdidibatihan na iba't ibang issue. Tama, Mean? Tama, Ali, kaya ang apela nila sa Korte Suprema ay maglabas na ng desisyon dito sa mga petisyon para malaman na kung may nangyari nga bang paglabag at sino yung dapat managot. Okay, maraming salamat, Mean Corvera. Okay, yun po mga mahal na kababayan. So, sana naging malinaw naman po sa inyo hanggang doon lang tayo. Ayoko nang mag-comment, ayoko nang magdagdag pa. Sila nang magsalita, bahala na po sila at bahala na rin kayo. Kung maniniwala kayo doon sa balita, baka sabihin naman na fake news na naman. Bahala kayo. So, good night po sa inyong lahat.